Pinakamalaking drone attack ng Ukraine na paralyze ang Russian oil industry. Isang napakalaking opensiba ang inilunsad ng Ukraine laban sa Russia. Mahigit 300 drones ang umatake sa pinakamalaking oil depot ng Moscow at ilang mahahalagang infrastruktura. Galit na galit si Vladimir Putin, ngunit tila wala siyang magawa upang pigilan ang sunod-sunod na pag-atake sa energy sector ng kanyang bansa. Noong March 16, iniulat ng Euromaidan Press na isang napakalaking drone strike ang isinagawa ng Ukraine. 337 drones ang pinalipad, lumusot sa depensa ng Russia at nagbigay ng matinding pinsala sa iba't ibang target, kabilang ang Druzhba pipeline, ang pinakamalaking source ng langis ng Moscow na nagdadala ng halos 50% ng fuel supply ng lungsod. Pero paano nagawa ng Ukraine ang ganitong matinding opensiba? Nagsimula ang lahat ng unti-unting wasakin ng Ukraine ang air defenses ng Russia sa Crimea. Ang lugar na ito ay inangkin ni Putin noong year 2014 at ginagamit ng Russia bilang base para sa kanilang naval attacks sa timog Ukraine sa pamamagitan ng Black Sea. Pero hindi nagtagumpay ang plano ng Russia. Sa halip, targetin ng Ukraine ang Black Sea Fleet ng Russia gamit ang drone at missile strikes. Nasira ang isang katlo ng buong fleet at dahil hindi na pinapayagan ng Turkey na dumaan ang mga Russian military ships sa kanilang teritoryo, hindi na nakapagpadala ng dagdag na barko si Putin. Habang natatalo sa Black Sea, sinimulan din ng Ukraine ang pag-atake mismo sa Crimea, partikular sa mga depensang panghimpapawid ng Russia. Simula June year 2024, winasak ng Ukraine ang 15 S-300, S-350 at S-400 air defense systems sa Crimea. Partikular na malaking dagok sa Russia ang pagkawala ng kanilang S-400 systems na sinasabing pinaka-advanced na missile defense system sa mundo. Ang bawat isa ay nagkakahalaga ng $600 million, kaya bilyon-bilyong dolyar na ang nawala sa Russia dahil sa mga sunod-sunod na atake. Bukod dito, 10 command centers at 15 radar stations sa Crimea ang nawasak din. At malamang mas marami pang depensa ang nasira mula noon. Habang inaatake ng Ukraine ang Crimea, nagsagawa rin sila ng iba pang opensiba sa loob mismo ng Russia. Nagbigay ng banta ang Ukraine na muling atakihin ng Kerch Strait Bridge, isang napakahalagang ruta ng Russia papasok sa Crimea. Dahil dito napilitan si Putin na ilipat ang ilan sa kanyang air defense units sa ibang lugar upang protektahan ang mahihinang bahagi ng depensa ng Russia. Sa hindi niya inaasahan, nagbigay ito ng butas sa depensa ng Russia at ito mismo ang sinamantala ng Ukraine. Daan-daang drones ang pinalipad ng Ukraine sa mga exposed na target noong March 16 na nagresulta sa pinakamalaking drone attack sa buong kasaysayan ng digmaan. Ano ang magiging epekto nito sa hinaharap? Mas lalo pang mahihirapan ang Russia na ipagtanggol ang sarili nito. Dahil sa patuloy na pagkawala ng kanilang air defense systems, mahihirapan ng Russia na protektahan ang kanilang mga mahahalagang infrastruktura. Posibleng masundan pa ito ng mas malalaking opensiba mula sa Ukraine. Magkakaroon ng matinding epekto sa Russian oil industry. Ang Russia ay isa sa pinakamalaking exporter ng langis sa mundo. At kung patuloy na maaapektuhan ang kanilang oil depots at pipelines, maaari itong magdulot ng pandaigdigang oil crisis. Tataas ang presyo ng gasolina sa maraming bansa, lalo na sa Europa. Lalong magagalit si Putin at maaaring gumanti sa mas matinding paraan. Hindi pa natin alam kung paano tutugon si Putin sa panibagong ataking ito, ngunit posibleng gumamit siya ng mas matitinding airstrikes bilang ganti. Dahil sa patuloy na kahinaan ng depensa ng Russia, posibleng mapilitan silang lumipat sa ibang estratehiya. Maaaring palakasin ang cyber warfare laban sa Ukraine. Humingi ng tulong sa ibang bansa gaya ng China o Iran upang makakuha ng bagong supply ng armas. Subukang atakihin ang critical infrastructure ng Ukraine bilang ganti. Samantala, maaaring mas paigtingin ng Ukraine ang kanilang drone warfare, lalo na kung makakakuha sila ng mas advanced na teknolohiya mula sa Western allies. Ang malawakang drone attack ng Ukraine noong March 16 ay isa sa pinakamalaking dagok sa Russia mula nang magsimula ang digmaan. Napinsala ang oil industry ng Moscow, nasira ang mga depensa sa Crimea at nawala ang kontrol ng Russia sa Black Sea. Ayon sa mga lumalabas na ulat mula sa Russia, 337 drones ng Ukraine ang umatake sa iba't ibang bahagi ng Russian territory, kabilang ang Kursk, Oryol, Lipetsk, Ryazan at Bryansk Oblasts. Napakalaki ng mga butas sa depensa ng Russia, kaya nakaya pang atakihin ng Ukraine ang ilang oil refineries sa Moscow region na nagbigay daan sa pinakamalaking target ng strike.
ang Druzhba Pipeline. Ayon sa International Association of Oil Transporters, IAOT, ang Druzhba Pipeline ay isa sa pinakamalaking oil network sa buong mundo. May habang 3,400 miles mula sa Almechevsk region ng Russia. Sa bahaging iyon, nagtatagpo ang mga pipeline mula sa Caspian Sea, Urals at Siberia bago dumaloy papunta sa iba't ibang lokasyon, kabilang ang Moscow, kung saan ang isang refinery malapit sa kabisera ng Russia ay nagpoproseso ng crude oil upang gawing petroleum at diesel. Ngunit ang pipeline na ito ay hindi lang para sa domestic supply ng Russia. Lumalabas din ito ng bansa. Pumapasok ito sa Modzir, Belarus, bago mahati sa dalawang pangunahing sanga. Southern Branch, dumadaan sa Ukraine, Slovakia, Czech Republic at Hungary. Northern Branch, dumadaan sa Poland at Germany sa pamamagitan ng Belarus. Ayon sa IAOT, kayang magdala ng Druzhba Pipeline ng hanggang 1.4 million barrels ng langis kada araw at may kakayahang tumaas pa sa 2 million barrels kung gumagana ito sa full capacity. Ang pipeline na ito rin ang pinagmumulan ng halos 50% ng domestic diesel at gasoline supply ng Moscow. Ngunit ngayon malaking bahagi nito ang napinsala ng Ukraine. Nagsimula ang operasyon sa pagsalakay sa Ryazan Military Airfield kung saan nagkaroon ng malalakas na pagsabog malapit sa lugar. Dahil dito itinaas ng Russia ang alert level sa kanilang mga paliparan ayon sa Euromaidan Press. Ngunit ito pala ay isang panlilin lang mula sa Ukraine. Akala ng mga puwersa ni Putin ang mga pag-ataking ito ay nakatuon lamang sa mga military airfields. Nagkamali sila. Habang abala ang Russian Air Force sa pagresponde sa mga kunwaring atake sa Ryazan, dito na umatake ang Ukraine sa tunay nitong target, ang Druzhba Pipeline. Sunod-sunod na drone strikes ang tumama sa isang critical control station na nagresulta sa pagtigil ng oil exports ng Russia patungo sa Central Europe, partikular sa Hungary. Ang control station na ito ay isang napakahalagang bahagi ng pipeline. Dito makikita ang mga valves, sensors at monitoring systems na nagkokontrol sa daloy ng langis. Kung ikukumpara sa isang highway system, ito ang traffic control center. Ito ang nagtitiyak na ang langis ay dumadaloy ng maayos, may tamang pressure at walang aberya. Nang sirain ito ng Ukraine na wala sa Russia ang kakayahang kontrolin ang pagdaloy ng langis sa pipeline. Hindi nila ito ma-monitor, hindi nila ma-adjust ang pressure levels at hindi rin nila ma-isolate ang mga bahagi ng pipeline na kailangang kumpunihin. Dahil dito napilitan ng Russia na isara ang Druzhba Pipeline. Para kay Putin, hindi lang ito isang pangkaraniwang atake. Ito ay isang matinding dagok sa ekonomiya ng Russia, lalo na't ito lang ang isa sa natitirang export routes ng Moscow papunta sa European countries. At ang pinakamasakit, hindi lang ang Druzhba Pipeline ang tinamaan sa serye ng drone strikes ng Ukraine ngayong linggo. Mas lalo pang lumalakas ang opensiba ng Ukraine sa loob ng Russian territory at sa bawat strike, mas pinahihina nila ang kontrol ni Putin sa kanyang infrastruktura. Noong March 14, isang babala ang ipinadala ng Ukraine bago ang malawakang 337 drone strike na naganap makalipas lamang ng 2 araw. Ang target, Tops Oil Refinery sa Krasnodar Krai. Sa pag-ataking ito, nasira ang isang malaking gasoline storage tank na agad nagdulot ng sunog na mabilis kumalat. Ayon kay Veniamin Kondrachev, gobernador ng rehiyon, ang lawak ng sunog ay higit sa 1,000 square meters o humigit kumulang 10,700 square feet. Subalit, gaya ng inaasahan, sinubukan ng media ng Russia na pababain ang epekto ng insidente. Sa halip na aminin na direktang tinamaan ng refinery, sinabi nilang nasira ito dahil sa debris mula sa isang drone na kanilang umano'y napabagsak. Isa itong karaniwang propaganda tactic ng Russia. Nagpapanggap silang epektibo sa pagpapabagsak ng drones, ngunit hindi nila maipaliwanag kung paano nagdulot ng napakalaking sunog ang sinasabi nilang debris. Ayon sa Kyiv Independent, hindi nagbigay ng pahayag ang Ukraine tungkol sa kanilang partisipasyon sa strike na ito. Gayunpaman, malinaw na ang refinery ang naging target. Dagdag pa ng UK Metro, 10 malalakas na pagsabog ang yumanig sa Tuapse Oil Refinery na nagresulta sa isang napakalaking apoy na 55 miles lamang ang layo mula sa isang $1.29 billion na palasyo ni Putin malapit sa Black Sea. Ang tagumpay ng ataking ito ay patunay na epektibo ang mga drone strikes ng Ukraine sa air defense systems ng Russia sa Crimea. Dahil sa mga kahinaang ito, nagawang pasukin ng Ukraine ang Tuapse, isang target na dati hindi madaling abutin. 3 araw bago ito, nagpadala rin ng Ukraine ng mahigit 300 drones upang atakihin ng Moscow.
Ayon sa Russia, 71 drones ang kanilang napabagsak sa paligid ng Moscow, ngunit maraming eksperto ang nagsasabing ito'y isang kahina-hinalang pahayag. Sinabi rin ng Russian officials na ang ataking ito ang naging dahilan ng pagsasara ng 4 sa pinakamalalaking paliparan ng Moscow, pati na rin ang pagkasawi ng 3 sibilyan at pagkasugat ng 18 pang iba. Nagkataon namang nangyari ang drone strike na ito habang nakikipagpulong ang mga delegado ng Ukraine sa US envoy sa Saudi Arabia upang pag-usapan ang posibilidad ng isang ceasefire deal sa Russia. Ngunit malinaw ang mensahe ng Ukraine, hindi ibig sabihin ng negosasyon na titigil sila sa paglaban. Ayon sa CBC, maaring ang drone assault sa Moscow ay isang ganting atake ng Ukraine matapos ang matinding strike ng Russia sa Kyiv noong March 11, kung saan ginamit ng Russia ang 126 drones at isang ballistic missile. Hindi pa dito natatapos ang opensiba ng Ukraine. Noong March 17, isang araw matapos ang strike sa Druzhba pipeline, umatake muli ang Ukraine. Ayon sa Euromaidan Press, ilang buwang paghahanda, paniniktik at pagpapalakas ng drone technology ang nagresulta sa matagumpay na pagsalakay sa Ufa Oil Refinery. Gamit ang kanilang intel at mga lihim na operatiba sa loob mismo ng Russia, isinagawa ng Ukraine ang isang covert sabotage operation na nagresulta sa pagkasira ng isang S-400 installation sa Yevpatoria. Dahil sa pagkawala ng mga missile defenses sa Crimea, nagkaroon ng butas ang depensa ng Russia na agad sinamantala ng Ukraine. Una nilang tinarget ang oil refinery sa Novokuibishevsk, Samara, na kayang magproseso ng 8 milyong tonelada ng langis kada taon. Ngunit ang pinakamalaking target sa ataking ito ay ang Ufa Oil Refinery. Matatagpuan 869 miles mula sa Ukraine, ang Ufa Refinery ay isa sa pinakamalalaking fuel suppliers ng Russian military na may production ng 168,000 barrels ng langis bawat araw. At ngayon tulad ng Druzhba pipeline, nasusunog na rin ito. 2 malalaking oil refineries ang naparalisa sa loob lamang ng 2 araw. Mas lumalakas ang drone warfare ng Ukraine at mas lalo nilang pinahihina ang kakayahan ng Russia na magpatuloy sa kanilang opensiba. Noong March 16, inilunsad ng Ukraine ang pinakamalaki nitong drone attack hanggang ngayon. 337 drones ang tumama sa isang mahalagang Russian oil pipeline na nagdulot ng malawakang pinsala. Isang araw matapos nito, isang mas precise atake naman ang isinagawa ng Ukraine na naging pinakamalalim na pagsalakay sa loob ng Russian territory mula nang magsimula ang digmaan. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng mga drone attacks na ito para sa hinaharap ng Ukraine war? Isa sa mga pinakamalaking naabot ng Ukraine sa ataking ito ay ang pagpapataas ng pressure kay Vladimir Putin. Noong March 11, nakipagpulong ang Ukraine sa US upang pag-usapan ang posibleng ceasefire agreement. Ang kasunduang ito ay may isang malinaw na kondisyon. Kailangang pumayag si Putin para maisakatuparan ito. Kapag naaprubahan, titigil ang labanan sa loob ng 30 days at walang ground attacks, airstrikes o naval warfare na magaganap sa pagitan ng magkabilang panig. Bilang bahagi ng deal, nangako rin ng US na itutuloy ang pagpapadala ng military aid at intelligence support sa Ukraine na pansamantalang natigil matapos ang magulong pagpupulong nina US President Donald Trump at Ukrainian President Volodymyr Zelensky noong February 28. Gayunpaman, hindi ito isang perpektong kasunduan para sa Ukraine. Walang ibinigay na security guarantees ang US at kasama sa kasunduan ang muling pagbubukas ng negosasyon sa isang rare earth minerals deal sa pagitan ng US at Ukraine. Pero hindi ito naging hadlang para kay Zelensky. Sa halip, nagamit niya ang pagkakataong ito upang ayusin ang relasyon ng Ukraine sa US at ipasa ang desisyon ng ceasefire sa kamay mismo ni Putin. Nagbigay ito ng matinding pressure sa Russia. Ngunit sa halip na pumayag agad, pinatagal ni Putin ang usapan. Sinasabing may mga dapat pang linawin bago niya tuluyang tanggapin ang ceasefire. Ayon kay Putin, sang-ayon kami sa panukalang ihinto ang labanan. Ngunit may ilang bagay tayong kailangang talakayin kasama ang ating mga kasamang Amerikano. Marahil ay kailangan nating makipag-ugnayan kay President Trump. Dito pumapasok ang Druzhba pipeline strike. Ang drone attack na ito ay hindi lang isang military operation. Isa rin itong malinaw na mensahe mula kay Zelensky, hindi lang kay Putin kundi pati na rin sa mga mamamayan ng Russia. Ipinapaalala nito na may ceasefire agreement na nakahain. Ngunit kung tatanggihan ni Putin, hindi titigil ang Ukraine sa pag-atake sa mahahalagang infrastruktura ng Russia. Hindi kakayanin ng Russia ang matinding epekto nito.
Ang Druzhba pipeline ay napakahalaga sa supply ng langis ng Moscow at sa pagkasira nito, maraming mamamayan ang maaaring makaranas ng kakulangan sa gasolina at mataas na presyo ng enerhiya. Habang tumatagal, mas lalong maiinis ang mga mamamayan ng Russia, lalo na kung mas nararamdaman nila ang epekto ng drone attacks kaysa sa dahilan ng pagpapaliban ni Putin sa ceasefire. Bagamat maaaring hindi sapat ang Druzhba pipeline strike para tuluyang pilitin si Putin na pumirma ng kasunduan, nagdudulot ito ng mas malaking problema sa loob mismo ng Russia. Kung hindi agad kikilos ang Kremlin, posibleng mas lumawak pa ang opensiba ng Ukraine na lalo pang magpapahina sa posisyon ni Putin sa loob at labas ng kanyang bansa. Sa naunang pagtalakay, nabanggit na isa sa mga pangunahing nakikinabang sa Druzhba pipeline ay ang Hungary. Ngunit maliban dito, ang Hungary rin ang tanging miyembro ng European Union at NATO na tila sumusuporta kay Vladimir Putin kaysa kay Volodymyr Zelensky. Sa loob ng maraming taon, hinadlangan ng Hungary ang ilang hakbang ng EU upang magpadala ng tulong sa Ukraine. Noong December year 2023, lumabas pa ng silid ang Prime Minister ng Hungary na si Viktor Orban habang tinatalakay ng mga EU delegates ang posibilidad ng pagiging opisyal na miyembro ng Ukraine sa samahan. Hindi may kakaila ang malapit na ugnayan ng Hungary sa Russia. Noong October year 2024, sa kabila ng mga babala ng EU, pinili pa rin ng Hungary na manatiling umaasa sa Druzhba pipeline para sa kanilang supply ng langis. Noong mga nakaraang buwan, pansamantalang natigil ang supply ng langis ng Hungary dahil sa mas mahigpit na sanksyon laban sa Russian energy company na Lukoil. Ngunit kasama ang Slovakia at Czech Republic, nakakuha sila ng exemption mula sa EU dahil wala silang alternatibong mapagkukunan ng langis. Ngayon dahil sa drone strike ng Ukraine, wala na ang pipeline na nagbibigay sa kanila ng 3.9 million metric tons ng langis. Ayon sa Euromaidan, ang Hungary ay kumukuha ng karamihan sa kanilang langis mula sa Druzhba pipeline, pati na rin ang 40% ng kanilang supply ng gas. Dahil sa pagsasara nito, mapipilitan silang bumili ng mas mahal na langis at gas mula sa Norway at United States. Dahil dito naglabas ng matinding pahayag ang Foreign Minister ng Hungary na si Peter Szijjártó na nagsasabing isang pag-atake sa soberanya ng Hungary ang strike ng Ukraine sa pipeline. Bukod sa pagpapahina ng isa sa mga pinakamatibay na European allies ni Putin, ang pagkawala ng Druzhba pipeline ay may direktang epekto rin sa Russia. Dahil sa ataking ito, nawalan ng kontrol ang Russia sa energy sector ng Hungary na nagbibigay daan sa ibang bansa upang simulan ang pagpasok ng bagong supply. Posibleng ito rin ang maging dahilan upang mag-focus ang Hungary sa nuclear energy kung patuloy nilang mararamdaman ang kawalan ng katiyakan sa kanilang supply ng langis mula sa Russia. Ngayon ang tanong, mananatili ba ang Hungary sa panig ni Putin kung mas maraming drone attacks ng Ukraine ang lalong makakaapekto sa kanilang supply ng enerhiya? Hindi lang ito usapin ng politika, kundi pati na rin ng ekonomiya. Sa shutdown ng Druzhba pipeline, nawala ang isang ruta na nagdadala ng hanggang 1.4 million barrels ng crude oil kada araw. Noong March 11, nasa $67.60 ang presyo ng isang barrel ng langis. Ang ibig sabihin nito, bawat araw na hindi gumagana ang Druzhba pipeline, nawawalan ng Russia ng higit sa $94 million. Sa kasalukuyan, may ginagawang pagkukumpuni sa pipeline, ngunit hindi ito basta-basta matatapos. Ang Ukraine ay tinarget ang isa sa mga pangunahing control stations, kaya hindi pwedeng madaliin ng Russia ang pag-aayos nito. Kung magkamali sila, maaaring mapinsala ang buong pipeline system. Kung mananatiling sarado ang Druzhba pipeline ng isang linggo, posibleng ang Ukraine ay nakapagdulot na ng higit sa $662 million na pinsala sa ekonomiya ng Russia. At ang mas malaking problema ni Putin, alam niyang posibleng umatake muli ang Ukraine sa pipeline. Marami pang control stations ang natitira at dahil sa butas sa depensa ng Russia, maaari pang atakihin ang mga ito. Sa patuloy na diversionary attacks ng Ukraine, lalong lalaki ang kahinaan ng air defenses ng Russia. Ibig sabihin, pwedeng simulan ng Ukraine ang isang serye ng drone strikes na tuluyang magpapabagsak sa Russian oil industry. Kapag nangyari iyon, mas bababa ang perang pumapasok sa Russia, na dagdag problema para kay Putin, lalo na matapos niyang tanggihan ng ceasefire. At habang tumitindi rin ang tensyon sa pagitan ng Russia at Hungary, mas nagiging malinaw na ang 337 drone attack ng Ukraine
ay hindi lang simpleng pagsalakay. Isa itong estratehikong hakbang na lumilikha ng mas malaking problema para sa Russia kaysa sa inaakala ni Putin. At hindi dito titigil ang Ukraine. Matapos ang atake sa Druzhba pipeline, muling umatake ang Ukraine noong March 17 sa Novokuybishevsk at Ufa oil refineries. Sa mas mababang gastos at mas matitinding pinsala, nalikha ng Ukraine ang isang paraan upang magdulot ng bilyon-bilyong dolyar na pinsala sa Russia. Nakasalukuyang humaharap sa isang 21% na base interest rate at 10.1% na inflation. Ano kaya ang magiging tugon ni Putin matapos ang matinding dagok na ito? Ano pa ang mga magiging epekto nito sa dalawang kampo? Una, Russian economy. Mas malala ang epekto ng drone attack sa ekonomiya ng Russia. Bukod sa pagkawala ng halos $100 million kada araw dahil sa shutdown ng Druzhba pipeline, may iba pang economic consequences. Tumaas ang presyo ng gasolina sa loob mismo ng Russia na nagdulot ng pagkaantala sa ilang industriya, lalo na sa transport at logistics. Lumakas ang black market fuel trading dahil mas mahirap nang makakuha ng langis mula sa formal na channels. Nagiging mas mahirap para sa Russia na ponduhan ng kanilang military operations dahil malaki ang inaasahan nilang kita mula sa oil exports. Ikalawa, pagtindi ng gamit ng sabotage operations ng Ukraine sa loob ng Russia. Hindi lang drone attacks ang ginagamit ng Ukraine. Gumagamit din sila ng mga sabotage operations upang guluhin ang operasyon ng Russia mula sa loob mismo ng kanilang teritoryo. Ayon sa mga intelligence reports, may mga Ukrainian operatives at sympathizers sa loob ng Russia na tumutulong sa pag-target sa mahahalagang infrastruktura tulad ng oil refineries at defense systems. Noong March 17, may ulat na sinabotahe ng Ukraine ang isang missile defense installation sa Yevpatoria, Crimea na nagbigay daan sa mas malalakas na drone attacks sa ibang target. Ikatlo, Ukraine's drone warfare. Mas nagiging mura pero mas mapanganib para sa Russia. Isa sa mga pinakamalaking strategic advantages ng Ukraine ngayon ay ang paggamit nila ng murang drones upang sirain ang bilyon-bilyong dolyar na infrastruktura ng Russia. Halimbawa, ang isang Shahed drone ay nagkakahalaga lamang ng $15,000, ngunit kaya nitong sirain ang oil refinery na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Ang Russia ay gumagamit ng mas mahal na missile defense systems tulad ng S-400 na nagkakahalaga ng halos $600 million bawat unit. Ibig sabihin, kapag ginamit ng Russia ang isang S-400 missile para pabagsakin ng isang murang drone, mas nalulugi sila kaysa sa Ukraine. Ika-apat, reaksyon ng China at ibang kaalyado ng Russia. Pinananatili ng China ang pagiging neutral sa Ukraine war. Ngunit may lumalakas na pressure mula sa ilang Russian allies na kondenahin ang mga pag-atake sa oil pipelines. Noong March 20, naglabas ng pahayag ang Chinese Foreign Ministry na dapat iwasan ng Ukraine at Russia ang mga pag-atake sa energy infrastructure upang hindi lumala ang global energy crisis. Maaring lumipat ang China sa pagbili ng langis mula sa Middle Eastern countries tulad ng Saudi Arabia kung mas maraming Russian oil infrastructure ang mawawasak. At ikalima, mas tumataas ang possibility ng Russian retaliation sa Ukrainian energy infrastructure. Ayon sa ilang military analysts, maaring gumanti ang Russia sa pamamagitan ng mas malalaking missile strikes sa Ukrainian power plants at energy networks. Sa kasalukuyan, mahigit 50% ng energy infrastructure ng Ukraine ang napinsala na ng airstrikes ng Russia. Kaya mas magiging mahirap para sa Ukraine na makabangon kung lalala pa ito. Posibleng targetin ng Russia ang mga natitirang power plants sa Kyiv at Kharkiv bilang ganti sa mga drone attacks sa Russian oil facilities.